broadcaster, mga kapsat. So, meron siyang topic dito kahapon. Sabi niya dito kahapon, Lacson, sa kabubuhan ni Cheese, sa batas, hindi pwede ang mag-move ng dismiss ang Senator Judge. West kami. Ito, tingnan natin ha. Hindi ko pa napanood to eh. Sabay-sabay natin panoorin. Game! Luto! Game! Pork! Next time, broccoli. Next time, alubati. Next time, capsicum. Buenos tardes, damas y caballeros. One more incoming Senator Judge is taking an opposite view or contrary view to that of Salamat, gracious grace. Senate President Cheese Escudero, who said that the Senate has in its power to dismiss the impeachment complaint through a majority vote, Ganun ba? resulting from a one senator judge submitting or filing a motion, making a motion that the case should be dismissed either for lack of jurisprudence or because of it violates the constitutional provision banning the one-year ban on refiling of impeachment cases. And this senator judge is no less than veteran Senator Panfilo Ping Lacson. And Ping now is saying that he finds it weird, and this is the first time that this move is being taken, wherein the Senate will entertain a motion to dismiss from a senator judge and to vote on it. He is saying that the Senate is only empowered to hear, try, and vote on the impeachment case, not for a senator judge. And he says that this is something that should be done by the defense, not a senator judge. So lumalabas na nga talaga na nagiging defense counsel na ang senator judge. Baka nagsiselo sila kasi nabalitaan nila sa Vlogcaster channel na 10 million monthly ang binibigay sa 16 lawyers or more. Baka pwede pa 30 kung 3 law firms yan. 30 kasi iba't ibang law firm yan. So bawat law firm, 10, ganon. So baka 30 pa yan. Baka sabi naman ng mga senator judges, paano naman kami? Paano naman kami? Kung sila nakakatanggap na 10, 20, 30 a month, kami naman. Kaya sila na ang nagiging defense counsel ni Sara Duterte. So sabi ni Cheese, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Tayo na nga mag-judge. Tayo pa magiging defense counsel. Tayo na nga ang West. Tayo pa mag-move to kill the impeachment complaint. Yan. So, pakinggan natin yung Cheese sa Super Radio DCBB. Kaya lang medyo stricto sila sa copyright. Kaya lang audio na lang pakinggan natin. Okay? Anyway, alam nyo naman yung boses. Familiar na kayo sa boses ni Cheese Escudero. But again, thank you Thank you, Nimpa Ravelo, my friend, dyan sa Super Radio DCBB for this audio sa interview ni Ping Lacson. Pero syempre, interview sa ibang mga programa, di ba? Oo, dito lang sa atin sa Bantay Balita sa Kongreso. Si Senator Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Mami PR, shout out. Nimpa, Isa, magandang umaga. Sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga rin. Good morning, sir. Thank you so much po sa inyong panahon sa amin. Ayan. Sir, ano ba? Unahin natin yung mga bills o impeachment na agad. Exciting part na agad. Sir, dun po sa impeachment po ng Vice President, kasi ano po ba yung, anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa July 20? Hindi yung dapat mangyari, kundi ano yung ini-expect, hindi lamang kami, kundi yung taong bayan. In-expect nila, matutuloy yung trial, magre-reconvene yung court kasi iba yung composition. Pagkatapos magsisimula na mismo yung impeachment trial. Yun ang ina-expect ng marami. Sir, iba po yung ini-expect sa mangyayari sa reality. So kung yun ang ini-expect, Totoo yun.
Kasi hindi natin pwedeng ma-predict kasi collegial body yung impeachment court, yung Senate as an impeachment court. At ang nagro-rule lagi diyan kung yung mga decision aside from yung actual conviction o yung decision ng conviction or acquittal, talagang simple majority ang mananaig. Ngayon, depende rin kung ano yung magiging action na gagawin kung ito'y mayroong question sa halimbawa sa saligang batas patungkol doon sa Article 11 doon sa accountability. Libre naman o free naman yung kung sinong interested party na dumulog sa Supreme Court. Okay, merong sinasabi yung iba na okay, final, unappealable, hindi reviewable yung decision ng impeachment court. Tama 'yon. Kasi malinaw 'yon. Pero nagre-refer yun doon sa conviction or acquittal. Ang isang tanong doon, kung halimbawang mag-entertain at meron na nga yung motion to dismiss, ang tanong tulad nung naipahayag ng Senate President Chis Escudero, na simple majority yung boto. Tama rin yun kasi hindi pa naman decision yun. Hindi na-require ito ng so many number of votes, kundi kung simple motion, parang administrative yung action na gagawin, talaga majority lang mananig. Ang tanong, ito ba'y naaayon doon sa provision ng saligang batas patungkol sa impeachment case na naitulog na na-transmit na sa Senate? So kasi ang lagi pong sinasabi nga nasa Constitution maliwanag, ang trabaho po ng Senado is to try and decide. So ibig sabihin, obligado po kayo na magsagawa ng paglilitis. Tama. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko. Opo. Na simple lang yung lingwahe na to try and decide. So kung tataliwas kami doon, So yun lang talaga, try and decide according to the 1987 Constitution based on the 1935 Constitution. Pero yun, according to the Chis Hart 2025 Constitution, hindi lang try and decide, kundi pwede act on emotion to kill the impeachment. Yan, according to the Constitution of according to the provision of the Chis Hart 2025 Constitution. bagong yun, parang novel, hindi ito nasusubukan pa before. So, Kumbaga, itong inisip ni Chis ay bago. Never pa sila nakakita ng animal na tulad nito. Na nakikita nyo na, nagtatambling-tambling na talaga sila. Iniisip-isip na lang nila kung ano-ano lang para ma-justify lang yung killing of the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sayang, Takot. kung yung mga utak na yan, nilalagay lang para sa for the betterment of the Filipino people, no? Sana. Magiging progressive country na tayo, pero hindi. Yung utak nila, yung pera, mga researchers nila, mga lawyers nila, ginagamit para mag-isip ng mga bagay-bagay, mga legal dirty tricks na contrary to the interests of the Filipino people. Para i-maneuver yung batas na hindi naman for the betterment of our laws and our country and the betterment of the Filipino people or sense of justice natin or reform or fight against corruption. Sayang, they are using all their energies and all our money to work on things that are against our interests. Siyempre, pera yan, Sir Bat, diba? Nasisilaw talaga sila dyan. Nako po, basta pagdating sa pera, maraming nasisilaw dyan. Lalo na pag garapata. Kaya i-share nyo itong vlog para makita ng tao, baka iboboto nyo na naman ito. The same senators in 2025, kaya kagaya ni Chis, magra-run for re-election yan. 2020. At narinig ko rin yung interview ng spokesperson ng prosecution team, si Atty. Bukoy, na sinabi niya, malamang itutulog nila sa Korte Suprema at kukwestiyonin nila yung kung haliwang madidismiss nang wala pang trial. Kasi tantamount to, isa lang naman ng maski nga yung mga criminal cases, di ba? Meron ng conviction sa RTC, hindi absolute yun. Hindi tulad ng dati, may double jeopardy. Na pag na-acquit ka, wala na magagawa. Pero may bagong ruling na lumabas na kung saan pwedeng i-review kung ano tantamount to grave abuse of discretion. So ganun din ang pwedeng sabihin nila ng prosecution. Yun, ganun rin. Pareho rin yung sinabi ni constitutionalist Christian Monson. Tantamount to grave abuse of discretion na ito at pwede ito didalhin sa Supreme Court kasi inaabuso na talaga nila yung power nila. Oy, thank you 2011 Mamma Mia for showing support to independent and truthful blogging. Mucho imas gracias. Tuloy tayo. I-apply din natin sa impeachment court. Kasi wala naman nangyaring pagdinig, bago pa lang yung trial,
dinismiss na on the basis of a motion to dismiss. Pero kayo po, Senator Lacson, how confident po kayo na matutuloy talaga sa 20th Congress itong impeachment trial? Ito based sa composition ng 20th Yes, ng oo. Senado sa 20th Congress. Hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi question nga ng batas ito eh. No? Kung uubra ba yung motion to dismiss, actionan ng simple majority na hindi pa nagka-trial. Why did you cancel your Midjourney subscription? I found this hidden AI that Pag nandiyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, mga senator judges, marami diyang mga divergent na mga views na kung saan mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Tama. Hindi man debate doon sa mismong impeachment court, sa focus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin, even without conducting or starting a trial? O ba natin i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng diskusyon. Ako, initially, Kasi kung matino talaga si Cheese Escudero, pwede niya sabihin, may maka-motion to dismiss. In fact, sinubukan na ito introduce ni Pato de la Rosa at si Robin Padilla sa 19th Congress. Pwede naman sabihin ni Cheese na hindi natin dito entertain kasi ang Constitution ay klaro doon sa bagay na dapat pakinggan namin, tingnan namin yung ebidensya and then bumoto kami based on the evidence. Kung baka ituloy muna yung trial. Pero hindi. Ngayon pa lang, hindi pa pumapasok yung 20th Congress, sinasabi na niya, oy, meron dyan magpapile. Parang alam na niya meron talaga magpapile. At entertain namin yan. Ngayon pa lang, kwan na niya, nilalabas na niya yung plano nila na talagang patayin talaga ito pagpasok yung 20th Congress sa end of July. O next month na pala. Bukas! ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, na try and decide. Hindi po pwede sa akin to ito yung aking pananaw sa ngayon kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung... Simple naman, try and decide. Try and decide. Pero si Cheese, hindi. Kill, impeachment. Yun, Kill yung panibagong elemento inintroduce ni Cheese according to his own constitution. Putragis. yung mga kaibigan kong mga dating maestrado na dati nang napokonsulta ko pagka may mga legal question na dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin ng araw. So ayun, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson. Kapag merong tumayong senador na mag-move to dismiss, tututuloy Hindi, yun. sa akin, Senator Judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi Judge, saan ka naman nakakita ng US? Siya pa mismo yung mag-move to dismiss, kami rin yung mag-decide. Ayun, Si Senator Batorni. Si Batorni ang Senator Judge na nag-move to dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Senator Batorni. My goodness. O sige tuloy. Yung motion to dismiss, manggagaling dapat yun sa defense. buti binagyan po ninyo. Kasi po, di ba, Narinig nyo? Sa kanya mismo, ni walang K at irregularidad talaga. Kung isang senator judge, na judge na nga, siya pa ang defense. May defense naman. Dapat ang mag-introduce ng motion ang defense. Pero si Cheese, ina-assume na niya at nakikita na niya ang senator judge. Pwede pa nga sabihin na ni Cheese, hintayin natin yung depensa mag-file niyan and then mag-decide kami. Hindi. Sinasabi niya, isa sa mga senator magpa-file niyan. So ngayon parang in-entertain na niya yan kasi ibang bigat kung ang defense ang mag-file, pwede i-reject yun ng mga senator. Pero kung kapwa nila, dahil sa pagkaibigan, dahil sa ganito, dahil sa ano-ano man, everybody happy, Everybody pwede supportahan happy. nila. Dahil kasamahan nila, colleague nila eh. Ibang bagay yun. Kaya malaking bagay talaga yung tama ito sinasabi ni Cheese. Hindi talaga empowered ang senator judge at hindi proper na judge na nga, siya pa ang magpa-file ng motion to dismiss. It should come from the defense 10 million a month defense lawyers. Pero yun na nga, tulad ng sinabi ni Senator Laila de Lima, now Congresswoman Laila de Lima, nag-abogado na ang mga senator. Siguro nagsiselo sa 10 million a month doon sa 16 lawyers. Nainggit. di ba nung June 11, nakita na ho natin yan tumayo. Kaya ho na pag-uusapan motion. kasi yung dismissal na ito. Dahil tumayo doon sa Senator De La Rosa at nag-move to dismiss. Seconded by Senator Bongo. Na bago lamang ni Senator Alan Peter Cayetano, instead na desisyonan po nila yung dismissal ay, di ba, niremand po, na-return yung articles of impeachment. So, kaya na pag-uusapan yung dismissal. So, sir, papa-expand po. Ako, maliwanag ako doon, Nimpa. Hindi po pwedeng mag-move o magpasabit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. 11 Labs conversational AI is evolving. We've been optimizing some brand
tuwa yung Katuwa-tuwa. judge ka. Sana ka ito sa court, alam ba, nandun yung judge sa ibabaw, ano siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya pupukpok. Ano, sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupukpok, this case is dismissed. Di ba napaka-awkward? So hindi rin po pwede yung binabanggit po ni Senate President Chis Escudero na pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case versus Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Yung sa pananaw ko sa ngayon, I have to consult yung mga nakakalam ng malaliman sa batas. Na hindi lamang ililimit ko yung pagtatanong ko sa aking legislative staff, magtatanong din ako doon sa mga mas maalam sa constitutional law, sa provision mismo, yung Article 11, yung pag-interpret. Dapat balikan natin yung transcript kung kinakailangan, yung diskusyon, yung deliberasyon ng yung CONCOM, Constitutional Commission, yung mga miyembro patungkol dyan sa pagtalakay doon sa Article 11 para makita natin yung intent ng provision na yan patungkol sa impeachment case. Ayun. So, Okay, maganda naman yan, sinasabi ni Cheese na i-consult yung mga records noon. Pero nagsalita na, halos lahat na ng buhay pa, sila Christian Monsod, sila yung mga dating ex-justices, nagsalita na na ang kwan talaga nila, ang intent talaga dito ay para yung Senate ay to try lang, forthwith, hindi 4 months, 5 months, 6 months. Yung impeachment o simulan yung impeachment trial. Nagsalita na sila na mali si Cheese, pero sige pa rin si Cheese. Sige pa rin dahil may sarili siyang konstitusyon o may sarili siyang agenda o motibo. Whatever. Kayo, ano si tingin nyo? What is driving Cheese to do what he does? How much is that doggy in the window? ang sa dismissal, sir, or halimbawa may magbudin i-convict na walang trial, basta hindi yun dapat manggaling sa senator judge. Yun ay gagaling lang sa defense. Diba? Yes, definite ako doon. Na hindi pwede manggaling sa judge yung motion to dismissal. To dismiss kasi wala pa nangyayaring ganun Kaya nga, di ba, nag-comment nga rin ako doon na napakamali. Yung judge mismo yung mag-move to dismiss ang kaso na siya mismo. Nagkataon lang na ito, 24 yung judges. Maski nga sa halimbawa, Sandigan Bayan o kaya Court of Appeals. Sandigan Bayan na lang para talagang naglilitis ng criminal cases. Saka naman nakakita ng 3 sila. Pagkatapos yung isa sa kanila, mag-move to dismiss. Tama. Pagtatawanan siya ng 2 kapwa niya maestrado pagka ganun. Maganda pa yung term ni sir, parang sabi niya awkward. Pero pagka sa layman's term, parang ka namang sira nun. Ikaw namang maghahatol tapos i-move mo. So ang sa ngayon po sir, kasi ang merong po, ang humihingi ng dismissal, sa ngayon sir ay yung pong kampo ng Vice President nandun po sa kanilang answer ad cautelam. Ang sabi po ni Attorney Reginald Tonggol, ay yun daw po ang unang re-resolvehin pag nag-resume ang impeachment court. Kaya lang sir, di ba doon sa Corona impeachment trial, alam ko meron din motion to dismiss, pero parang hihingi na yung dismissal doon sa kanilang answer doon sa impeachment. Pero hindi po ni-resolve yun ng impeachment court. Kahit sa mga korte, nandyan yung answer, nandun yung reply ng prosecution, pero diretso na paglilitis. Sir, kayo po, sir. Tama, sa pananaw tama yun. Maski sa mga ordinary mga courts, mga RTC, minsan dinidefer muna yung decision. Oy, sabi ni Mama Mia, baka need pa ni Hart pang shopping spree for new designer bags and shoes and haute couture. Haute couture. Agoy. Milan, Paris, and Rome. Alam nyo, yung may mga shopping areas talaga na walang maganda lang sa Instagram, sikat, tulad yung Milan. That is the first or second, the first shopping mall in the world. Pero kung pupunta ka sa shopping mall dito, maganda rin, malalaki. Kumbaga, parang sa Venice, nag-asawa dyan si Jeff Bezos. Pero sa totoo lang, hindi naman ako impressed sa Venice. Maganda lang tingnan kasi parati dyan ang shooting ng mga Jason Bourne movie or yung Mission Impossible. Pero ayaw ko walang puno, puro dagat. I'm not impressed. So may mga lugar lang talaga, di ba, Mama Mia, na maganda lang sa picture, sa Instagram. Pero pag nakapunta ka na, tulad sa Cannes, tulad sa Cannes, Year 2018, my second son is yung Leaning Tower of Pisa, sa Pisa, sa Florence, of course, magaganda talaga yung mga estatwa doon ni King David. Pero okay lang. Pero yun maganda lang sa picture, pero kung nandun ka na, mas maganda pa yung recently na puntahan ko, Iceland, Norway, Switzerland, or Cape Town sa South Africa. Yun. Sige, medyo na-digress lang tayo. Kasi naalala ko lang kung itong favorite place niya, nagmo-model pati si Cheese at sika si Hart. Mag-model ka na lang, Cheese.
Ha? Anyway, magaling ka naman imbento. Mag-imbento ka ng mga magagandang damit at saka magandang kwan. Pabayaan mo na kami dito sa sarili naming konstitusyon. Sige, tuloy tayo. O yun, ito sinasabi ni Ping Lacson na simple lang man yan. Ba't hindi magawa? Ba't hindi mag-stick na lang sa konstitusyon? Desisyon tungkol sa motion to dismiss, italakay na muna, tuloy-tuloy yung trial. Tapos sa any point, sa akin naman, ang gusto rin natin, ang gusto ng mga kababayan natin, makita muna yung presentation ng prosecution, ng kanilang mga ebidensya. Mas ma-appreciate namin as senator judges, yung kung ano yung nilalaman ng ebidensya. Ngayon, saka pwedeng i-rule yung motion to dismiss kung walang kalaman-laman naman. Of course, hindi ko sasabing ganun dapat ang mangyari, pero questionable pa rin. Maganda yung punto ni Reyes ng mga reporters na kaibigan ko, itong si Nimpa Ravelo, parang meron ng poste dyan nakapangalan ni Nimpa Ravelo ng DCBB. Ang tagal-tagal na nito nung reporter ako ng Inquirer covering the Senate of the Philippines. Andyan na si Nimpa Ravelo. Andyan na rin si Senator Bongbong Marcos. Diyan kami naging close ni Senator Bongbong Marcos. Tama rin naman sa experience nila sa impeachment ni former President Joseph Estrada, humingi rin sila ng dismissal of the case. Pero ang desisyon ng Senado noon, pakinggan muna natin yung ebidensya, yung mga ebidensya ng prosecution. Saka na natin talakayin yung motion to dismiss. Eh dito kay Cheese, hindi eh. Bago pa pakinggan natin yung mga ebidensya, yung motion to dismiss muna. Eh paano kung na-dismiss na? Wala nang ebidensya para mapresenta. Kasi yan talaga ang agenda nila. Pigilin yung pagpresenta ng ebidensya. Buti pa doon sa kaso ni Joseph Estrada, may mga ebidensya na presenta, yung huling ebidensya na lang pinigil nila. Ito hindi, ni isang ebidensya, hindi talaga namin hayaan matuloy dahil sa start pa lang ng Senate na impeachment trial, patayin na namin, i-dismiss na namin yung trial. Yan ang ginagawa nila ngayon. Yan. Okay. So okay na yan, Senator Ping, and thank you very much for siding with the Constitution. So klarong-klaro na talaga, the more we see yung mga pahayag, yung mga kilos nila, klarong-klaro na talaga na ang agenda talaga nila is to not allow the prosecution to present even one of the thousands of evidence. Kasi alam nila damaging yun kay Sara. Hindi lang damaging kay Sara for the impeachment complaint, kundi damaging rin kay Sara for her plan to run for president in 2028. Kumbaga, kung nakita ng taong bayan na yung pala napanood nila sa Committee on Good Government and Quadcom ay maliit na portion pala, tip of the iceberg lang. Hindi pa nila nakita lahat, hindi pa nila nakita yung bank accounts na nagpapadala ng pera sila Michael Lim, sila Peter Uy, sila Michael Yang, sila Peter Uy, sila Alan Lim, nagpapadala ng pera kay Duterte, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, kay Kitty, at sino-sino pa mga kaalyado nila, baka kay Harry Roque. So, kung makita ng taong bayan yun, mas lalong magalit yung taong bayan. Kaya yun talaga ang ayaw nila makita, masilayan natin or malaman natin. Kaya kung pupwede, bago pa man mapresenta yung mga ebidensya na yun, bago pa man mapresenta yung mga bank accounts, patayin na ang impeachment. Kaya actually we are at war. We are at a cyber war laban sa mga senators. Kaya we can still do something. You like this vlog para mapunta sa inbox nila. You share this vlog. Baka naman, beke naman, makuan pa yan, madala pa yan sa pressure ng taong bayan. Tingnan nyo, pati si Samuel Martires, nadala rin sa pressure natin. So, increasean pa natin yung kuan natin, yung effort natin to make them know what is in our mind by spreading blogs contrary to sa mga aksyon ng mga senador. Pinupuna yung mga aksyon ng senador tulad ginagawa natin ngayon. Baka naman mape-pressure pa rin sila sa public pressure tulad ng inatras na ni Ombudsman Martires yung pagporsu niya sa plunder complaint kay Sara Duterte. So tuloy ang laban and I need you in this war. So pakikalat na lang itong mga vlogs natin dahil tuloy-tuloy natin i-monitor yung mga Salamat, Sir Bad. Nako po, binasag ni Lacson si Cheese at saka si Batorni, mga kakabsat.
Actually, yung maganda tong topic na may sinabi dito, actually hindi ko pa na-ikon yun. Yung umatras itong si Martires. Puntahan nga natin yun. Tadi. Narinig nyo na ba yun, mga absat? Teka lang, puntahan natin. Umatras si Martires. Napanood ko to